Samantala, wala namang dapat ipag-alala ang Pilipinas sa naganap na sagutan ni US President Donald Trump at Ukrainian leader Volodymyr Zelensky. Ayon sa isang political analyst, hindi ito makakasagabal sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Naritong report ni Rovic Manuel. Wala umanong dapat na ikabahala ang Pilipinas sa relasyon sa Amerika. Ito ang sinabi ng isang political analyst matapos ang nangyaring sagutan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at ni United States President Donald Trump na nangyari sa Oval Office sa White House nitong Biyernes hinggil sa usaping Russia-Ukraine war. Ito ay matapos na balaan ni Zelensky ang administrasyon ni Trump na mag-iingat at huwag umanong pagkatiwalaan ng Russia na tila hindi naman ikinatuwa ni Trump at sinagot na walang posisyon ng Ukraine para magdikta sa Amerika. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Renato De Castro, isang political analyst at profesor sa International Studies sa De La Salle University, positibo umano ang nakikita nitong pagtingin ni Trump sa Pilipinas at walang dapat na ikapangamba sa nangyari. Actually, in general positive ang view ni Donald Trump dito. Positive yung role niya. Tandaan natin, nung kapanahunan niya yung presidente, dati nating presidente, gusto tayong kumbaga i-separate from the US. Ayon kay De Castro, simula noong naupo si Trump sa pwesto, ay nagkaroon na ito ng magandang relasyon sa seguridad sa bansa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, na-save din Donald Trump yung alliance. Kinibigan niya yung dating presidente natin, si President Rodrigo Duterte. Nagbigay ng malaking tulong ang Estados Unidos nung kapanahunan nung Siege of Marawi noong 2017. Nung bumisita siya dito, very positive yung view niya sa Pilipinas. Ang huli niya sinabi nung paalis na siya, the Philippines is a very expensive piece of real estate. Kasi nandito yung EDCA sites. Dahil aniya dito, walang dapat na ikapangamba sa magiging trato ni Trump sa Pilipinas dahil wala itong hindi naging magandang karanasan mula noon at kasalukuyang administrasyon ng bansa. Sa uli, sinabi pa ni De Castro na may malaking aral umano na dapat pag-aralan sa nangyaring ito pagdating sa larangan ng seguridad ng isang bansa. Na talaga at the end of the day, pagdating sa larangan ng security, international relations, we should always rely on our own. Tama. Alliances are convenient if they're available, but at the end of the day, your ally will always look after its own national interests. Tama. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.